So welcome again sa ating YouTube channel. So matagal-tagal na hindi ako nakapag-upload sa aking YouTube channel kasi medyo busy na ako mga busing. So yan ang sa likod ko, yan ang mga manggahan na hinahawakan ko ngayon. So yan ang ibang mga puno na yan ay sa susunod na mga buwan ko pa yan pabulaklakin. So ito ipapakita ko muna sa inyo. Ito. Yan. Yan. So makikita nyo napakaraming bulaklak ang binigay sa atin. So ito ang edad ng bulaklak natin ngayon ay 15 days. So itong puno na ito mga busing, ito yung hinarbisan ko noong December 17. Hindi, December 10 hinarbisan ko ito, pero konti yung bunga na nakuha natin dito kasi konti rin ang bulaklak na binigay niya sa akin. Ito. So pagka December 31, inisprayan ko siya ulit at ito nang labas niya. Napakarami na ng kanyang bulaklak. So yan mga busing, sinishare ko sa inyo para medyo may idea kayo na sa mga baguhan natin na nagmamangga, kung mayroon kayong mga inisprayan na konti yung bulaklak na lumabas at konti ang bunga na binigay sa inyo, so pwede nyong ulitin pagkatapos nyong harbisin, no? Papahingahin nyo lang ng 2 linggo tulad ng ginawa ko ito. Yan. At ito pa. Yan, yung sa katabi niya. Kunti yung lumabas na bulaklak nito noon at napakakunti rin ng bunga. Nang hinarbis ko siya ng December 10. Kaya ang ginawa ko, December 31, inindos ko siya ulit. At ito na ang kanyang resulta. Ayan. So sana magtuloy-tuloy ito at mag-success at magiging ganap na mga bunga itong kanyang mga bulaklak. Yan. So ngayon 15 days na at kahapon nag-spray ako dito 14 days. Ginamitan ko lang siya ng palika at saka omega na fungicide at saka naglagay din ako ng foliar fertilizer sa kanya. So ginamit ko dito na foliar fertilizer ay glucosem. So bali nandito ako ngayon para i-monitor siya kung mayroon bang mga mango hoppers na natira. O ito, mayroon pang isa. Yan. Okay lang yan. Yan. So kailangan close monitoring tayo mga busing kasi itong area na ito, yan pang ibaw, mga puno, yan kanyang bulaklak. Itong area na ito napaka prone talaga sa hoppers. Yan. Muntik na akong ma-failure nito noon nung una kong paghawak dito last year. Kala ko na ma-failure na ako dito kasi napakaraming hoppers ang lugar na ito. Yan. Oh, yan, napakalaking puno. Yan, oh. Yan. Napakalaking puno nito at punong-puno siya ng bulaklak. Ito pa. Ito pang isa. Yan. So abangan yung mga busing sa pabaon ko. Siguro mga 22 days or 23 days pabaonan ko ito. So ipapakita ko sa inyo kung anong gagamitin ko dito. So sana makapanood kayo ulit. Ito rin ang puno na ito noong last year. Napakaraming bunga din itong binigay sa akin. Yan. Pero in-endorse ko siya noong ng August 28, 2023. Kunti yung lumabas na bulaklak niya.
So konti rin ang nakuha kong bunga. Kaya ang ginawa ko, inindos ko sa ulit December 31. So ito nang labas. Napakarami ng mga bulaklak. Yan. So, napakalinis ng bulaklak natin ngayon. Yan. May makita tayo na pailan-ilan ng mga uppers. Pero okay lang yan kasi sa susunod na mga araw mag-spray naman tayo. At nakikita natin, oh, itong uppers na nakikita natin, yan, medyo nahihilo yan. Oh, mahina yung paggalaw niya kasi nag-spray tayo dito kahapon. Yan. So ibig sabihin, nakatikim yan ng ginamit nating insecticide sa kanila. Yan. Hindi na yan makapaminsala sa mga bulaklak natin. So ito pang isang puno. So, maraming puno dito mga bossing at napakalaki mga puno. Pero sa susunod na mga buwan pa, i-indos kong ibang mga puno kasi malaki-laki naman ang magiging kapital kung lahat-lahat ay pabulaklakin. Kasi dito mga bossing sa amin, walang mga financer dito. Walang financer sa mga mangga dito. Kung ikaw nag-spray, ikaw din na finance sa sarili mo. Ganito yan sa amin. Yan. Ganda ng ating 15 days na bulaklak. Yan. So sana mag-success ito. Yan. Para hindi naman ako mapahiya sa inyo. Yan. So hanggang dito na lang muna mga boss. Pumunta lang ako dito para monitor ang ating inisprehan kahapon. Napakaganda at napakalinis. So after mga 3 days, babalik naman ako dito para tingnan kung dumami ba yung kalaban natin. Pero kung wala naman, hihintayin ko na lang hanggang sa pabaon. Mga 22 days or 23 days mag-spray kami dito. Ayan.